Isipin mong mabuhay araw-araw na may katiyakang hindi ka kailanman nag-iisa. Isipin mong paggising mo sa umaga, mararamdaman mo ang kapayapaang sobrang lalim na walang takot ang makakapasok. Isipin mong harapin ang mga hamon ng buhay na may lakas na hindi galing sa iyo, kundi mula sa isang mas dakila, mas makapangyarihan, mas marunong. Isipin mong gumawa ng mga desisyon ng may linaw, magsalita ng may karunungan kahit hindi mo alam kung saan galing, at aliwin ang iba gamit ang mga salitang parang ibinulong mismo mula sa langit. Posible ang ganitong buhay, at higit pa sa pagiging posible, ito ang nais ng Diyos para sa iyo. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang malayong ideya o simbolikong presensya. Siya ay totoo. Siya ay buhay. Siya mismo ang Diyos na nananahan sa atin. At nais niyang laging nasa tabi mo, hindi lamang sa oras ng kagipitan, kundi pati sa mga sandali ng kagalakan, sa mga pangkaraniwang gawain, sa mga simpleng usapan, sa mga tahimik mong iniisip. Nais niyang maging bahagi ng bawat detalye ng iyong buhay. Naranasan mo na bang makaramdam ng kakulangan kahit napapaligiran ka ng mga tao? Naisip mo na bang tila ikaw lang ang lumalaban kahit ginagawa mo naman ang tama? Nais mo bang marinig ang tinig ng Diyos ng malinaw, gaya ng isang kaibigang nakikipag-usap sa iyo? Ang tahimik na sigaw na iyan sa puso mo ay ang pagtawag ng banal na Espiritu. Nariyan siya, kumatok siya sa pintuan ng iyong kalooban, at hindi siya naghahanap ng pagiging perpekto, naghahanap siya ng puwang. Marami ang naniniwalang ang ganitong buhay, puno ng presensya ng Diyos, ginagabayan ng Espiritu, ay para lamang sa iilan, sa mga pinunong espiritual o sa mga mas banal na tao. Pero isa itong kasinungalingang humahad lang sa atin sa katotohanan. Nais ng banal na Espiritu na manahan sa lahat ng naniniwala. Nais niyang lumapit sa iyo. Nais niyang baguhin ang iyong pag-iisip, linisin ang iyong puso, at punuin ng kahulugan ang bawat araw mo. Nais niyang maging tapat mong tagapayo, tapat mong kaaliw, lakas mo sa mga madidilim na araw, at ilaw mo sa panahon ng desisyon. At kapag siya'y lumapit, lahat ay nagbabago. Ang pagkabalisa ay napapalitan ng kapayapaan. Ang pag-aalinlangan ay nagiging pananampalataya. Ang kalituhan ay humahantong sa karunungan, at ang takot ay lumuluhod sa harap ng perpektong pag-ibig. Sapagkat kung nasaan ng banal na Espiritu, naroon ang kalayaan. Kalayaang maging kung sino ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kalayaang kumawala sa nakaraan. Kalayaang lumakad ng may layunin. Ngayon, matutuklasan mo kung paano mamuhay sa ganitong klasing buhay. Isang buhay na may tunay na kalapitan sa banal na Espiritu. Hindi isang malayong relasyon, hindi isang paniniwalang teoretikal, kundi isang buhay na koneksyong buhay, araw-araw at malapit sa puso. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 7 hakbang na maglalapit sa iyo sa banal na Espiritu, mga gawaing hindi humihingi ng perpeksyon, kundi ng bukas na puso. At kapag isinabuhay mo ito, hinding-hindi na magiging pareho ang iyong buhay espiritual. Handa ka na ba? Kung gayon, buksan mo ang iyong puso, sapagkat narito ang banal na Espiritu, at tinatawag ka niya para sa higit pa. Ang pagiging malapit sa banal na Espiritu ay hindi lamang ang pagkakaroon ng kilabot habang umaawit ng papuri. Hindi rin ito basta pagluha sa isang pagsamba o pagkaantig sa isang panalangin. Bagamat totoo at makahulugan ang mga sandaling ito, ang tunay na kalapitan ay higit pa sa panandaliang emosyon. Ito ay malalim, ito ay tuloy-tuloy, ito ay totoo. Binabago nito ang paraan ng iyong pamumuhay, pag-iisip, pagdama, at pagtugon sa mundo sa paligid mo. Ang pagiging malapit sa banal na Espiritu ay ang mamuhay ng may kamalayan na ang Diyos ay nananahan sa loob mo. Ito ay ang mapagtanto na sa bawat iniisip, bawat hakbang, bawat paghinga ay may banal na presensya na nais gumabay, umaliw at magpalakas.
Bago umakyat si Jesus sa langit, nag-iwan siya ng pangakong hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang tagapag-aliw upang makasama ninyo magpakailanman. Juan 13:16. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa mga alagad. Ito ay para sa lahat ng naniniwala. Ang banal na Espiritu ang tagapag-aliw. Ngunit hindi lamang siya ang nagpapahid ng iyong luha. Siya rin ang nagpapalakas sa iyo upang harapin ang pinagmumulan ng luha. Hindi lamang siya ang nagpapagaling ng sugat, binibigyan ka rin niya ng tapang upang magpatuloy kahit masakit pa. Hindi lamang siya ang nagpapakalma, binibigyan ka rin niya ng direksyon, sapagkat ang tunay na kalapitan sa banal na Espiritu ay may kasamang pagiging malapit, gabay at pagbabago. Kapag ikaw ay malapit sa Kanya, nagsisimula kang mapansin ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. Isang talatang dati tila karaniwan lang, ngayoy sumisigaw ng kahulugan. Isang simpleng usapan, biglang nagiging pagkakataon para magpakita ng pag-ibig ng Diyos. Isang sandaling katahimikan, nagiging pakikipag-usap sa langit. Nangyayari ito dahil ang banal na Espiritu ay nagsisimulang manahan ng tunay sa loob mo. Siya ay nagiging kaibigan mo, tagapayo mo, guro mo. Ngunit mag-ingat, ang kalapitan na ito ay hindi mahika at hindi rin automatiko. Hindi ito nakukuha lamang sa tagal ng pagdalo sa simbahan, sa posisyon o titulo. Ito ay galing sa lubos na pagsuko. Habang lalo mong binubuksan ang puso mo, lalo siyang nagpapakilala. Habang lalo kang sumusuko, lalo siyang kumikilos. Ang banal na Espiritu ay sensitibo. Hindi siya biglaang sumasalakay, naghihintay siya. Hindi siya sumisigaw, bumubulong siya. Hindi siya namimilit, nang aanyaya siya, at nasa sa iyo kung tutugon ka sa paanyayang iyon. Kapag malapit ka sa banal na Espiritu, nagbabago ang panalangin mo. Hindi ka na lang nananalangin para sa pangangailangan, kundi para sa pagkakaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka na lang humihiling ng pagpapala, kundi ng direksyon. Hindi ka lang humihingi ng pagbabago sa sitwasyon, hinihiling mong baguhin ka niya, sapagkat ang presensya ng Espiritu ay nagbubunga ng espiritual na pagkamaygulang. Siya ay hindi lamang katulong. Siya mismo ang Diyos na humuhubog sa iyong kaluluwa ayon sa wangis ni Kristo. Natututo kang kilalanin ang tama at mali, hindi batay sa panlabas na tuntunin, kundi sa panloob na pakiramdam mula sa Espiritu. Natututo kang magmahal ng mas malalim, magpatawad ng mas mabilis, magtiwala ng mas madali, hindi dahil mas mabuti ka na sa sariling pagsisikap, kundi dahil binabago ka niya mula sa loob. Ang kalapitan sa banal na Espiritu ay isang uri ng pamumuhay. Ito ay ang matutong lumakad kasama siya, makinig sa Kanya at umasa sa Kanya. Ito ay ang mabuhay ng may katiyakang hindi ka na nag-iisa. Ito ay ang maunawaang kahit sa pinakamadilim na gabi, may ilaw sa loob mo. At ang ilaw na iyon ay hindi namamatay, sapagkat ito ay ang mismong Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos lamang kapag ang lahat ay tila gumuho na, kapag ang kasal ay nasa bingit ng paghihiwalay, kapag humihina na ang kalusugan, kapag ang puso ay sugatan, kapag ang katahimikan ay sumisigaw ng matinding kalungkutan. At totoo, naroon ang banal na Espiritu sa mga sandaling iyon. Hindi niya tinatanggihan ang mga lumalapit na may dalang sakit. Sa halip, niyayakap niya, inaaliw at inaayos ang wasak. Ngunit ang hindi naiintindihan ng marami ay ito. Ang hangarin ng banal na Espiritu ay hindi lang upang tulungan tayo sa mga oras ng kahirapan. Nais niya na makasama ka sa lahat ng oras. Nais niyang maging bahagi ng iyong magagandang araw at maging ng mga karaniwang araw. Nais niyang makasama ka habang nakapila ka sa palengke, sa biyahe patungong trabaho, sa almusal kasama ang pamilya,
sa pagbubukas ng mahirap na mensahe. Nais niyang maging matalik mong kasama, hindi lang kanlungan sa oras ng sakuna. Hindi lang siya dapat maalala kapag may problema, kundi dapat siyang ipagdiwang kapag maayos ang lahat. Sapagkat ang banal na espiritu ay hindi naghahangad ng minsanang ugnayan. Nais niya ng lubos na pagkaintimo. Hindi kailanman nilayon ng Diyos na dumalaw ka lang sa kanyang presensya paminsan-minsan. Ang orihinal na plano ay tuloy-tuloy na pakikipagniig. Araw-araw, bawat oras, bawat sandali, ang koneksyon sa banal na espiritu ay gaya ng bukal na hindi nauubos. Ngunit ang makakatikim lamang ng tubig na ito ay ang mga pipiling manatiling malapit, at ang manatiling malapit ay hindi isang mabigat na utos. Hindi ito tungkol sa pagod na pagiging relihiyoso. Isa itong desisyon ng pag-ibig, isang paninindigan ng puso. Isa itong pagkilala na ang pinakadakilang kayamanan sa buhay ay hindi nasusukat sa yaman, titulo o papuri, kundi sa pamumuhay na may banal na espiritu sa iyong kalooban. At kapag naranasan mo yon, magbabago ang lahat, ang iyong pag-iisip, damdamin, kilos at mga desisyon. At ito ang imbitasyong iniaalok niya ngayon. Hayaan mong makasama kita palagi. Napagtanto mo ba kung gaano ito kahalaga? Ang manlilikha ng lahat ng bagay ay humihiling ng puwang upang maglakad sa tabi mo araw-araw. Nais niyang ibulong ang karunungan sa iyong tainga sa gitna ng iyong mga pasya. Nais niyang painitin ang puso mo sa mga panahong tila walang nakakaintindi sa iyong sakit. Nais niyang pasayahin ang iyong mga araw sa pamamagitan ng kanyang presensya, kahit walang panlabas na dahilan upang ngumiti. Ito ang uri ng relasyon na ninanais ng banal na espiritu, isang palagiang koneksyon, isang tuloy-tuloy na daloy ng pakikipagniig. At marahil iniisip mo, totoo bang posible ito, ang mamuhay ng ganito kalapit sa Diyos? Ang sagot, oo, posible. At higit pa roon, ito ang plano niya simula pa noong una. Ang palagiang presensya ng banal na espiritu ay hindi gantimpala lamang para sa mga sobrang espiritual. Isa itong handog para sa lahat ng anak ng Diyos. Ang kaibahan ay nasa tugon. Marami ang nagnanais, pero kakaunti ang nagdedesisyon. Marami ang naniniwala, pero kakaunti ang tunay na sumusuko. Marami ang nananalangin, pero kakaunti ang nananatili. Ang video na ito ay paanyaya para sa bagong paninindigan, isang buhay ng totoo, tuloy-tuloy at malalim na pakikipag-ugnayan. Hindi lang ito tungkol sa karanasang espiritual, ito ay paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, may 7 simpleng hakbang na magdadala sa iyo sa mas malalim na pagkakaintindihan sa banal na espiritu. At lahat ito ay nagsisimula sa isang desisyon. Tanggapin ang paanyaya niya na makasama ka palagi. Maari mong ipagpatuloy ang pamumuhay ayon sa sarili mong paraan. Sinusubukang kontrolin ang lahat. O maaari mong bitawan ang kontrol at hayaang ang banal na espiritu ang maging sentro, bukal at gabay. Nasa iyo ang desisyon, ngunit isang bagay ang tiyak, kapag pinili mong lumakad kasama siya, hindi ka na kailanman magiging katulad ng dati. Ngayon na naiintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malapit sa banal na espiritu at kung gaano ito posible at ninanais ng Diyos, dumating na ang oras para kumilos. Hindi sapat ang basta gustong lumapit. Hindi sapat ang maantig ang damdamin. Higit pa sa isang panandali ang pakiramdam, ang hinahangad ng Diyos, nais niya ang tunay na pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula sa mga konkretong hakbang. Kaya gusto kong ipakilala sa iyo ang isang paglalakbay. Isang paglalakbay na binubuo ng 7 kilos na kapag isinabuhay ng may katapatan at pagtitiyaga, ay ganap na magbabago ng iyong buhay espiritual. Oo, 7 ang hakbang at may hinihiling ako sa iyo, manatili hanggang sa huli. Bawat hakbang ay isinasaalang-alang
batay sa salita ng Diyos at sa karanasan ng marami na nakatagpo ng isang malalim na ugnayan sa banal na Espiritu. Ang mga hakbang na ito ay hindi mahiwagang formula, mga susi silang espiritual. Binubuksan nila ang mga pinto, nililinis ang daan at nililikha ang tamang kapaligiran para sa banal na Espiritu na ihayag ang kanyang sarili ng may kapangyarihan. Madalas, naghihintay tayo ng isang bagay na kahanga-hanga, milagroso, kamangha-mangha, pero nakakalimutan natin na ang kahanga-hangang gawain ng Diyos ay madalas nahahayag sa mga simpleng bagay. Ang langit ay humahalik sa lupa sa pamamagitan ng mga detalye, at sa maliliit na kilos ng pagsunod, nagsisimula ang malalaking himala. Maaring sinubukan mo na ring mapalapit sa Diyos noon, pero hindi mo ito naituloy, marahil dahil sa kakulangan ng direksyon o dahil sa pagkadismaya o dahil napagod ka na. Ngunit gusto kong sabihin ito ng may buong pag-ibig at katotohanan. Iba ang paglalakbay na ito sapagkat hindi ito tungkol sa paghahanap ng isang Diyos na malayo, kundi sa pagkonekta sa isang espiritu na nariyan na, katabi mo, naghihintay na sambitin mo. Oo, nais kong lumakad kasama mo. Ang bawat isa sa 7 kilos na ito ay parang isang baitang ng hagdan. At habang umaakyat ka, mas nagiging malinaw ang daan, mas pino ang kanyang tinig, mas magaan ang pakiramdam, dahil ang paglalakad kasama ang banal na Espiritu ay hindi pabigat. Ito'y pahinga, ito'y kaginhawaan, ito'y layunin. Ang 7 hakbang na ito ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto, kundi ng pagiging bukas. Hindi ito tungkol sa pagiging dalubhasa, kundi sa pagiging handang matuto. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi ang mga taong puno ng kaalaman, kundi ang mga pusong mapagpakumbaba, handang makinig at sumunod. At kung ikaw ito, kung sawang-sawa ka na sa mababaw at nagnanais ng lalim, kung gayon, ang paglalakbay na ito ay para sa iyo. Ang unang hakbang ay maaaring mukhang simple at marahil dahil doon, maraming taong binabaliwala ito. Pero ito'y makapangyarihan. Sa katunayan, dito nagsisimula ang lahat. Ito ang panimulang punto, ang pundasyon, ang matabang lupang pagtatamna ng relasyon mo sa banal na Espiritu. At kung ipagwawalang bahala mo ang unang hakbang na ito, mahihirapan kang maranasan ang lalim na ninanais ng iyong puso. Ang 6 na natitirang hakbang ay dahan-dahang ihahayag, gaya ng mga patong na bumabalot, umaakma at kumukumpleto sa isa't isa, at sa huli kapag naisabuhay mo ang lahat ng ito, mapapansin mong hindi ka na tulad ng dati. Nabago na ang iyong isipan, mas panatag na ang iyong damdamin, mas matatag na ang iyong pananampalataya, mas malinaw na ang tinig ng Espiritu. At ang kanyang presensya, ito na ang paborito mong lugar, ito ang pangako. Kung mananatili ka hanggang sa dulo, kung magpapasya kang yakapin ang 7 hakbang na ito, ang relasyon mo sa Diyos ay hindi na babalik sa dati. Mula sa mababaw, ikaw ay lalalim. Mula sa paghahanap lang ng mga sandaling kasama siya, ikaw ay mamumuhay sa tuloy-tuloy na pakikipagniig. Hihinto ka sa pagkontrol ng lahat at matututo kang magpakumbaba at magpatnubay sa karunungan at kapayapaan. Kaya manatili ka. Buksan mo ang iyong puso. Patahimikin mo ang ingay ng mundo. Dahil nais ng banal na Espiritu na magsalita. Nais niyang manguna, nais niyang mahayag, at ang lahat ay magsisimula ngayon sa unang hakbang. Ang lahat ay nagsisimula sa kababaang loob, bago pa man ang anumang pagpapakita ng banal na Espiritu, bago pa ang anumang revelasyon, bago pa ang anumang malalim na pagbabago. Naroroon muna ang pusong bagbag, isang pusong kinikilala ang sariling kahinaan sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Isang pusong hindi nagtataas ng sarili, kundi kusang sumusuko. At ito mismo ang itinuturo sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sa Mateo 23:12,
Sinabi niya ang isang bagay na salungat sa luhika ng mundo. Ang sinumang nagmamalaki ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Pansinin mo, sa kaharian ng Diyos, baligtad ang luhika. Ang pinakadakila ay ang naglilingkod. Ang pinakamalakas ay ang marunong magpakumbaba. Ang pinakamarunong ay ang umaaming wala siyang alam kung wala ang Diyos. At dito, sa ganitong puso, nakakahanap ng daan ang banal na Espiritu upang kumilos. Nais mo bang magkaroon ng malapit na ugnayan sa banal na Espiritu? Nais mo bang maging sensitibo sa Espiritu? Magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga desisyon at kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan? Kung gayon, magsimula sa pagpapakumbaba. Kilalanin mong hindi mo kayang gawin ang lahat. Kilalanin mong hindi ikaw ang may hawak ng oras. Hindi ikaw ang may alam sa lahat ng landas. Hindi ikaw ang may lahat ng kasagutan. Kilalanin mong kung wala siya, basta ka lang nabubuhay. Pero kung kasama siya, saka mo palang mararanasan ang tunay na buhay. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang lumikha ng sansinukob na naging tao, ay nagpakumbaba. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Kumain siya kasama ng mga makasalanan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga taong tumanggi sa kanya. At kailanman hindi siya pinasok ng kayabangan. Sa Filipos 2, hinihikayat tayo ni Pablo na tularan ang pag-uugali ni Kristo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kinuha ang anyo ng alipin, nagpakumbaba hanggang kamatayan. At kung si Jesus na Diyos ay nagpakumbaba, sino tayo para mamuhay sa kayabangan? Ang kababaang loob na espiritual ang susi na nagbubukas ng langit. Ito ang nagtutuwid sa ating posisyon sa harap ng Diyos. Ito ang pumipigil sa atin na gamitin ang pananampalataya bilang kasangkapan ng pagkontrol at nagtuturo sa atin na gamitin ito bilang daan ng pagsuko. Ang mapagpakumbabang tao ay iba kung manalangin. Hindi siya nag-uutos, kundi dumadalangin. Hindi siya nagtatanong ng may galit, kundi nagtatanong ng may paggalang. Hindi niya sinusubukang kontrolin ang Diyos gamit ang mga pangako, kundi buong tiwalang sumusuko. At ang banal na Espiritu ay nalulugod sa ganitong uri ng puso. Hindi siya lumalapit sa mga taong akala nila'y kaya nila ang lahat, kundi sa mga taong nagpapakumbaba at nagsasabing, Panginoon, kung wala ka, wala rin ako. Sinasabi ng Biblia na sinasalungat ng Diyos ang mga palalo, ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Santiago 4:6. Nais mo ba ng higit na biyaya? Higit na presensya, higit na pakikipagniig? Kung gayon, magsimula rito, yumuko, magpakababa. Hubarin ng sarili ang kayabangan ay isang di nakikitang hadlang na pumipigil sa pagkilos ng Espiritu. Nagpapanggap itong kumpiyansa sa sarili, katuwiran, katalinuhan. Ngunit palagi nitong inilalayo tayo sa Diyos, sapagkat hindi nakikibahagi ang Espiritu sa espasyong sinasakop ng ating ego. Kung saan naghahari ang sarili, umaalis ang Espiritu. Ngunit kung saan may kababaang loob, dun bukas ang langit. Ang kababaang loob din ang naghahanda sa atin upang makinig. Sapagkat ang mapagpakumbaba ay hindi lumalapit sa Diyos bit-bit ang listahan ng kahilingan, kundi may pusong handang makinig. Ang mapagpakumbaba ay hindi sinusubukang kumbinsihin ng Diyos sa sariling plano, kundi nagnanais na maunawaan ang kanyang kalooban. At ito ang simula ng isang buhay na ginagabayan, sensitibo at binabago ng Espiritu. Huwag kang umasa ng mga supernatural na karanasan kung ang puso mo ay puno pa ng kayabangan. Huwag mong asahan ang banayad na tinig mula sa langit kung ang sarili mo pa rin ang pinakamalakas ang sigaw sa loob mo. Ang banal na Espiritu ay hindi namimilit, siya ay banayad. At mananatili lamang siya kung may puwang. Kaya magpakababa, uga, gaya ni Juan Bautista na nagsabing kinakailangang siya ay tumaas at ako ay bumaba.
Juan 3:30. Ito ang unang hakbang. Maaaring pinakamahirap para sa ilan, ngunit pinakapayak at pinakapangunahing kailangan nating lahat. Bago ka humiling ng kapangyarihan, hanapin mo muna ang pagpapakumbaba. Bago ka maghanap ng kasagutan, hingin mo muna ang pusong marunong mabagbag. Bago mo hilingin ang mga kaloob, hangarin mo muna ang pusong malinis, sapagkat dito nagsisimula ang tunay na pagkakaibigan sa banal na espiritu. Sa pagyuko, sa pusong nagpapakumbaba, na kinikilala na ang lahat ng kadakilaan ay nasa Kanya at hindi sa atin. Ang pagtatanim ng kababaang loob ay hindi lamang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, kundi pagkilala rin sa kahalagahan ng mga tao sa ating paligid. Ang tunay na kababaang loob ay hindi lang espiritual, kundi nahahayag sa mga konkretong kilos. Lumilitaw ito kapag pinili mong maglingkod, kahit na pwede ka sanang paglingkuran. Kapag nagpapatawad ka, kahit may dahilan kang magkimkim ng galit. Kapag nakikinig ka, kahit gusto mong magsalita. Kapag iniabot mo ang kamay, kahit itinuro ng mundo na umiwas ka na lang. Sa Filipos 2:3, itinuturo sa atin ang isang makapangyarihang prinsipyo. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o pagyayabang. Sa halip, buong kababaang loob ay ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pansinin, tinuturuan tayo ni Pablo ng isang bagay na salungat sa kultura ng mundo ngayon. Itinuturo ng mundo na makipagkompetensya, ipagmalaki ang sarili at maghangad ng papuri. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang aral ay magparaya, makipagtulungan at pahalagahan ang kapwa. At narito ang isang katotohanang kailangang sabihin ng may pag-ibig, ngunit may katapatan. Hindi mo kayang lumakad kasama ang banal na espiritu kung hindi mo natutunang mahalin ang kapwa ng may kababaang loob. Sapagkat ang espiritu ng Diyos ay hindi lamang nananahan sa panalangin at papuri. Kumikilos siya kung saan may tunay na pag-ibig, kung saan may habag, kung saan may paglilingkod. Ang banal na espiritu ay nahahayag sa mga lugar kung saan hindi nagtatalo-talo ang mga tao, kundi nagkakaroon ng paggalang sa isa't isa, kung saan walang chismis, paghusga, kayabangan o espiritual na pagpapanggap. Nahahayag siya kung saan may puwang para sa iba, kung saan may pasensya sa mahihina at may malasakit sa mga sugatang puso. At lahat ng ito ay nagsisimula sa kababaang loob. Minsan, hinahanap natin ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pag-aayuno, pagbabantay panahon at pag-aaral ng Biblia, at maganda ito. Ngunit nakakalimutan natin na siya rin ay naroon sa pakikinig sa isang taong kailangang maglabas ng saloobin, sa tahimik na paggawa ng kabutihan, sa pagpipigil na gumanti sa insulto, sa pag-iingat sa mga salita, sa pagpiling huwag itaas ang sarili higit sa iba. Gusto mo bang ang banal na espiritu ang gumabay sa iyong buhay? Kung gayon, tingnan mo kung paano mo tratuhin ang kapwa. Sapagkat ang paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao ay nagpapakita kung paano mo tinitingnan ng Diyos. Hindi mo kayang magkaroon ng tunay na pakikipag-isa sa espiritu kung ang puso mo ay puno ng paghamak, panghuhusga o pakiramdam ng pagiging higit sa iba. Ang kababaang loob ay tanda ng pagdepende sa Diyos. Oo, ngunit ito rin ay pagiging sensitibo sa kapwa. Ito ay pagkilala na bawat tao ay may dalang kwento, may sugat, may laban na hindi natin nakikita. At sa ganitong pagtanaw ng empatya, kumikilos ang espiritu. Hindi sa mga pusong malamig, kundi sa pusong pinainit ng habag. Ang tunay na espiritual na pagkamahinog ay hindi nasusukat sa dami ng talatang kabisado mo, kundi sa dami ng pag-ibig na ipinapakita mo. At ang magmahal ng may kababaang loob ay ang kakayahang bitawan, ang pagiging laging tama, ang humingi ng tawad kahit hindi humingi ng tawad ang kabila, ang magparaya, ang matuwa sa tagumpay ng iba, ang makidamay sa umiiyak, ang magdala ng kapayapaan,
sa gitna ng kaguluhan. Maaring may mga kaloob ka, talento, kaakit-akit na anyo at kaalaman sa Biblia. Ngunit kung wala kang kababaang loob, isa ka lamang walang kabuluhang ingay. Sabi ng Biblia sa 1 Corinto 13, kung walang pag-ibig, wala ring halaga ang lahat. At ang kababaang loob ang ugat ng tunay na pag-ibig. Hindi ito madali. Madalas, ang kayabangan ay sisigaw sa loob mo. Ang laman ng katawan ay gustong gumanti, makipagtalo, ipagtanggol ang sarili, magpaliwanag. Ngunit ang espiritu ay bubulong. Magpakababa ka, maglingkod, magmahal, magpatawad. At sa bulong na iyon, may kapangyarihan, may kagalingan, may presensya. Kaya simulan mong sanayin ang kababaang loob sa araw-araw, sa mga kasama mo sa bahay, sa mga taong nakakainis, sa mga hindi mo kaintindihan, sa mga nagkamali. Pumili ng kagandahang loob kahit gusto mong maging matigas. Pumili ng pakikinig kahit gusto mong humusga. Pumili ng pagtulong sa kapwa kahit mas madali ang manisi. Ito ang tunay na altar kung saan nahahayag ang banal na espiritu. Isang pusong mapagpakumbaba, hindi lamang sa harap ng Diyos, kundi sa harap din ng mga tao. Sapagkat ang nagpapakumbaba sa Diyos ay nagiging lingkod ng kapwa, at ang naglilingkod ng may pag-ibig ay nagiging kaibigan ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang isang lakas, isang presensya na ating nararamdaman o isang aliw sa panahon ng kahirapan. Siya rin ay isang guro, isang gabay, isang tagapagturo na nagnanais na tayo'y akayin patungo sa espiritual na kahinugan, sa banal na karunungan at sa isang buhay na puspos ng Diyos. Ngunit may isang mahalagang kondisyon para mangyari ito. Kailangan natin ng pusong marunong magpasakop at handang matuto. Walang saysay ang paghiling ng direksyon mula sa espiritu kung ayaw naman nating makinig. Walang saysay ang pagnanais ng karunungan mula sa langit kung iniisip pa rin nating alam na natin ang lahat. Ang kayabangan ang nagpapabingi sa atin sa tinig ng espiritu. Isinasara nito ang pandinig ng kaluluwa at pinatitigas ang puso. Kaya nga, malinaw na sinabi sa Kawikaan 11:2, kapag dumarating ang kapalaluan, dumarating ang kahihiyan, ngunit ang karunungan ay nasa mga mapagpakumbaba. Nais mo ba ng karunungan? Magsimula ka sa pagpapakumbaba. Hindi itinatago ng Diyos ang kanyang karunungan. Nais niya itong ipahayag. Nais niyang magturo. Nais niyang hubugin, ayusin at likhain ang bago sa loob mo. Ngunit magagawa lamang niya ito kung ikaw ay susuko. Kapag inamin mong, hindi ko alam ang lahat, kailangan kong magabayan, gusto kong matuto. Ang ganitong puso ay bihira, ngunit ito mismo ang hinahanap ng banal na espiritu. Maganda ang pagkakahayag ng salmista sa awit 131:1. Panginoon, hindi palalo ang aking puso at hindi mayabang ang aking mga mata. Hindi ako naghahangad ng mga dakilang bagay ng mga bagay na napakahiwaga para sa akin. Ito ang larawan ng isang pusong marunong magpasakop. Isang puso na hindi naghahanap ng pagkilala, kundi ng pakikipag-isa sa Diyos. Hindi nagnanais na kontrolin ang lahat, kundi magtiwala. Alam niyang may mga bagay na tanging ang Espiritu lamang ang makapaghahayag, kaya siya'y tumatahimik, nagpapakumbaba at sumusuko. Kinakailangan ng tapang upang aminin na kailangan nating matuto. Kinakailangan ng pananampalataya upang pagkatiwalaan na ang tinig ng Espiritu ay higit na ligtas kaysa sa ating sariling mga katiyakan. At kinakailangan ng kababaang loob upang tanggapin na madalas tayo ay nagkakamali, na ang ating pananaw ay limitado, na ang ating lohika ay marupok, at na ang karunungan ng Diyos ay walang hangganang higit sa atin. Ang sino mang lumalakad kasama ang banal na espiritu ay kailangang maging bukas palad sa patuloy na pagkatuto. Araw-araw may bagong itinuturo sa atin ng espiritu.
tungkol sa ating sarili, sa kapwa, sa Diyos at sa buhay. Kinikilala niya tayo, itinutuwid niya tayo, inaaliw niya tayo at hinuhubog niya tayo. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyayari lamang kapag iniwan natin ang pag-aakalang alam na natin ang lahat. Kapag inari natin ang ating sarili bilang mga disipulo, hindi bilang mga guro, ang kababaang loob ang matabang lupa kung saan namumunga ang pagtuturo ng Espiritu. Kapag ito'y naroroon, natututo tayo kahit sa mahihirap na karanasan, sa mga taong may ibang pananaw, sa mga pagsaway, sa katahimikan, maging sa sarili nating mga pagkakamali, dahil ang mapagpakumbaba ay hindi nagsasayang ng aral, ginagawang paglago ang bawat isa. Sa kabilang banda, ang mapagmataas ay lumalaban sa tinig ng Espiritu. Itinuturing niyang paninirang puri ang bawat pagtutuwid. Mabilis siyang ma-offend at ayaw niyang maturuan. Dahil dito, unti-unti siyang lumalayo sa katotohanan. Nawawala ang kanyang espiritual na pandama. Nagiging bulag sa espiritu, kahit panagsasalita pa rin siya tungkol sa Diyos. Ang pagiging bukas sa pagkatuto ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pananampalataya, kundi ng lalim. Ibig sabihin nito'y hindi ka kontento sa mababaw. Hindi ka tumitigil sa basic. Nais mong lumalim, mas maunawaan, mas lumago. At mahal ng Espiritu Santo ang ganitong pagkauhaw. Dahil siya ay Espiritu ng katotohanan at ang uhaw ay siyang pinupuno. Hindi nakakahiya ang umamin na kailangan nating maturuan. Sa katunayan, ito ay isang uri ng pagsamba. Kapag sinabi mong, Espiritu Santo, turuan mo ako, sinasabi mo ring, mas nagtitiwala ako sa iyo kaysa sa sarili ko. Handa akong magpapatnubay, handa akong magbago. At ito ang pundasyon ng anumang tunay na pagbabago. Kung nais mong mabuhay ng mas malalim na buhay kasama ang Diyos, isang buhay na ginagabayan, sensitibo at puspos ng Espiritu, magsimula ka rito, linangin mo ang kababaang loob at ang hangaring matuto. Basahin ang salita ng may bukas na mata at pusong handang tumanggap. Makinig sa mga pangaral, hindi upang humusga, kundi upang mahubog, tanggapin ang payo ng may pagkahinog, at higit sa lahat, patahimikin ang kayabangan upang ang tinig ng Espiritu ay lalong luminaw. Ang panalangin ay hindi isang ritual na panrelihiyon. Hindi ito simpleng pag-uulit ng mga salita. Hindi ito isang obligasyon ng isang mananampalataya. Ang panalangin ay isang buhay na pakikipag-usap sa Diyos. Isa itong tuwirang linya sa pagitan mo at ng maylalang. Ito ang sandali kung saan ang langit ay yumuyuko upang pakinggan ang iyong tinig at ang banal na Espiritu ay kumikilos upang isalin kahit ang mga salitang hindi mo kayang bigkasin. Ipinapahayag sa atin ng Roma 8:26 ang isang kahanga-hangang katotohanan. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi natin alam kung paano dapat manalangin, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi kayang ipahayag. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay mahina, magulo ang isipan at walang masabi, maaari ka pa ring manalangin dahil ang Espiritu ay nananalangin kasama mo. Nauunawaan niya ang nilalaman ng iyong puso kahit na hindi ito mailabas ng iyong labi. Ito ay makapangyarihan. Ipinapakita nitong walang tamang o maling panalangin. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong anyo, kundi ang katapatan ng puso. Hindi kanya pinahahalagahan ang magagandang salita, kundi ang pusong mapagpakumbaba. Hindi siya nabibilib sa magarang pananalita, kundi nahahaplos ng taos-pusong panalangin. At ito ang katotohanang kailangang muling manumbalik sa ating pag-unawa.
Marami ang nahihirapang manalangin dahil iniisip nilang kailangan itong gawin sa tamang paraan. Akala nila'y kailangang tama ang mga salita, tama ang posisyon, tama ang estilo. Ngunit higit sa lahat, ang panalangin ay pagbubuhos ng damdamin, isang pagbubukas ng puso, ang pagharap sa Diyos bilang kung sino ka talaga. Walang maskara, walang ensayo, walang takot. Maari kang manalangin ng nakapikit o nakadilat, nakatayo, nakaluhod, naglalakad o nakaupo. Maari kang manalangin ng malakas o tahimik. Ang mahalaga ay ang espiritu ng panalangin, hindi ang forma. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ginawa sa silid at ang panalangin ibinulong sa bus. Pinakikinggan niya ang pagsamo sa templo at ang buntong hininga sa trabaho. Hindi siya nakatali sa lugar, siya ay tumutugon sa puso. Kumikilos ang banal na espiritu kapag nananalangin ka, dahil ang panalangin ay tulay na nag-uugnay sa iyong kaluluwa at sa walang hanggan. Sa pamamagitan nito, nakakamtan mo ang karunungan, direksyon, aliw at lakas ng pananampalataya. Ipinapahayag ng Espiritu ang kanyang sarili sa oras ng panalangin, sapagkat sa sandaling iyon sinasabi mong, Panginoon, ako'y umaasa sa iyo. Kausapin mo ako, gabayan mo ako, at ang ganitong pag-asa ay umaakit sa kanyang presensya. Marami ang nagnanais marinig ang tinig ng Espiritu, ngunit ayaw maglaan ng oras para manalangin. Nais nilang maging sensitibo sa Espiritu, pero hindi nila hinahanap ang katahimikan at paglapit sa Diyos. Gusto nilang mapuspos ng Diyos, pero abala sila sa mga abala ng mundo. Ang panalangin ng susi upang ito'y mabago. Nililinis tayo nito sa kaguluhan ng mundo at pinupuno ng kapayapaan ng langit. Inaalis tayo nito sa sentro at inilalagay ang Diyos sa kanyang trono. Walang tunay na paglago sa espiritual kung walang tuloy-tuloy na panalangin, dahil dito tayo hinuhubog. Dito tayo tinutuwid, binibigyang inspirasyon at ina-update ng espiritu. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, ito ay pagkikita. At sa bawat tagpong iyon, may binabago sa loob natin. Kaya nga kahit wala kang maramdamang kasagutan pagkatapos mong manalangin, mapapansin mong may kapayapaang dumarating. Iyan ay bunga ng presensya ng Diyos. At kahit sa panahong wala kang nararamdaman, manalangin ka pa rin, dahil ang panalangin ay hindi nakabase sa damdamin. Ito'y isang gawa ng pananampalataya. At bawat panalangin ginawa sa pananampalataya ay gumagalaw sa puso ng Diyos. Kahit tila tahimik ang langit, ang Espiritu ay kumikilos. Siya'y namamagitan, siya'y gumagabay sa iyo upang mapalapit pa sa Ama. Kaya huwag mong hintayin ang tamang oras upang manalangin. Huwag mong hintaying makaramdam ng gana. Ang panalangin ay hindi emosyon, ito ay desisyon. At sa bawat pagkakataong pinipili mong manalangin, ang banal na espiritu ay natutuwa. Sapagkat ang desisyong iyon ay nagbibigay daan sa kanyang pagkilos. Bumubukas ito ng mga pinto, nagwawasak ng mga tanikala, pinapalakas ang iyong kaluluwa. Nagdadala ng liwanag, kagalingan at direksyon. Lumapit ka sa Diyos kung sino ka man. Makipag-usap ka sa Kanya tulad ng anak na nakikipag-usap sa Ama. Buksan mo ang puso, humingi ng tulong, magpasalamat, ipagkumpisal, ilabas ang saloobin, at higit sa lahat, makinig. Dahil ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita, ito rin ay pakikinig. At ang banal na Espiritu ay nagsasalita. Siya ay nagtuturo, siya ay nagpapahayag, siya ay nagpapabago. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisimula kapag ikaw ay nagpapasya na manalangin kahit ilang minuto lang araw-araw. Ang panalangin ay hindi lamang nag-uugnay sa atin sa Diyos, binabago rin tayo nito. Bawat sandali ng panalangin ay isang sandali ng espiritual na paghubog.
para itong pagpasok sa isang silid kung saan kumikilos ang banal na espiritu ng may kahinahunan at kapangyarihan. Hinuhubog ang mga bahagi ng ating kaluluwa na hindi natin alam na kailangang hawakan. Tingnan natin ang pinakamalinaw at perpektong halimbawa, si Jesus. Ang anak ng Diyos na may ganap na pakikipag-isa sa Ama ay masigasig pa ring nanalangin. Sa Marcos 1:35 nasusulat, madaling araw pa habang madilim pa, bumangon si Jesus, lumabas at nagtungo sa isang liblib na lugar at doon nanalangin. Kung ang mismong Kristo na siyang ganap ay nakita ang pangangailangang lumayo upang makausap ang Ama, sino tayo para isipin na kaya nating mabuhay nang hindi nakikipagtagpo sa Diyos? Binabago ng panalangin si Jesus, hindi dahil kailangan niya ng pagbabago, kundi dahil ito'y nagpapalakas sa Kanya, umaayon sa kalooban ng Ama at naghahanda sa Kanya para sa mga darating. Ang panalangin ay hindi lamang isang gawaing devosyonal. Ito'y paghahanda, ito'y pag-aayos. Tulad ng pagtutono ng instrumento bago simula ng musika, ipinakita sa atin ni Jesus sa kanyang araw-araw na gawi na ang lihim ng lakas espiritual ay nasa lihim ng panalangin at itinuro rin niya ito sa atin ng direkta. Sa Mateo 6, malinaw ang kanyang tagubilin. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, at manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Pansinin, hindi ito mungkahi, ito'y tuwirang aral mula sa guro. Inaanyayahan niya tayo sa isang lugar ng pagiging totoo. Isang lugar na walang madla, walang maskara, walang abala. Ikaw lang ang Diyos at ang pagkilos ng banal na espiritu sa loob mo. Sa lihim na lugar na ito, nababasag ang ating kayabangan. Dito natutugunan ang ating pagkabalisa. Dito nagsisimulang maghilom ang mga sugat. Sa lugar na ito, ipinapakita ng espiritu kung sino talaga tayo. At sabay nitong ipinaalala kung sino tayo sa Kanya. Sa lihim na panalangin, hindi lamang umaakyat ang ating mga salita sa langit. Binabago rin nito ang ating kalooban. Marami ang nais ng pagbabago, pero ayaw ng pagiging tapat sa oras. Gusto nila ng bagong buhay, pero hindi sila handang maglaan ng tunay na oras kasama ang Diyos. Akala nila ang panalangin ay paghingi lamang ng biyaya, samantalang ang totoo, ang panalangin ay pagbibigay ng lugar para tayo'y baguhin. Ang malalim na panalangin ay hindi listahan ng kahilingan, ito'y dambana ng pagsuko. At sa dambanang iyon, sinisimulan ng Espiritu na basagin ang mga panloob na hadlang, pagalingin ang mga baluktot na kaisipan, at ayusin ang mga ugaling nagpapalayo sa atin sa Diyos. Madalas, ang pagbabagong hinihiling natin ay nagaganap sa mismong panalangin. Hindi natin agad napapansin, pero ang ating kaluluwa ay hinuhugasan, pinapanibago, inaayos. Iyan ang dahilan kung bakit ang maraming lingkod ng Diyos na nakaranas ng lalim sa Espiritu ay una sa lahat mga taong masigasig sa panalangin. Nauunawaan nila na kung walang panalangin, walang tunay na paglago. Kung walang panalangin, tayo'y nagiging relihiyoso lang, hungkag, mababaw. Pero sa pamamagitan ng panalangin, kahit sa katahimikan at pag-iisa, tayo'y napupuno ng Espiritu, nagiging sensitibo at nagkakaganap. Ang sikreto ay katatagan. Huwag kang manalangin lang kapag may kailangan. Manalangin ka dahil palagi mong kailangan ng Diyos. Manalangin ka tulad ni Jesus na kahit siya'y ganap na ay patuloy na naghahangad ng pakikipagniig. Manalangin ka bilang isang taong alam na wala nang ibang daan sa buhay espiritual. Ang panalangin ay hindi opsyon, ito ang mismong landas. At kung iniisip mong mahirap panatilihin ang buhay pananalangin,
magsimula ka ng maliit. Pero magsimula, manalangin ka ng 5 minuto sa 10. Gawing ugali ito, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagnanais. Dahil ang banal na espiritu ay hindi naghahanap ng performance, kundi presensya. Gusto niya na nandoon ka buong buo, kahit simple lang ang mga salita mo. Dahil ang pinakanasasarapan siyang katrabaho ay yaong may tapat na puso. Tandaan, hindi ang tagal ng panalangin ang pinakamahalaga, kundi ang pagsuko. Hindi ang kasakdalan ng mga salita, kundi ang katapatan ng kaluluwa. Ang panalangin ay hindi ritual, ito'y proseso ng tuloy-tuloy na pagbabago. At habang lalo kang nananalangin, lalo kang nagiging sensitibo, lalo kang nakakakilala, lalo kang tumatatag, at lalo kang nagiging kawangis ni Jesus. Ang pagmumuni, kapag isinagawa ng malalim, ay higit pa sa isang simpleng pagninilay. Ito ay isang sandali ng pagiging malapit sa Diyos, isang espasyo kung saan ang isipan ay nakakaramdam ng katahimikan at may puwang ang banal na espiritu upang magsalita. Sa isang mundong puno ng mga palabas na tinig at ingay ng buhay na hindi tumitigil, ang pagmumuni ay tumatahimik sa mga isturbo na ito at nagbibigay sa atin ng pagkakataong marinig ang tinig ng Panginoon ng mas malinaw. Sa Josue 2:8, makikita natin ang isang makapangyarihang utos tungkol sa pagmumuni. Huwag nawang humiwalay sa iyong bibig ang aklat ng kautusang ito, kundi magmuni-muni ka rito araw at gabi upang iyong ingatan na gawin ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy pagpapalain mo ang iyong daraanan at magtatagumpay ka. Iniutos ng Diyos sa atin na magmuni-muni sa Kanyang salita ng tuloy-tuloy. Hindi lamang sa mga oras ng pangangailangan, kundi bilang isang patuloy na gawain sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagmumuni na ito ayon sa ipinangako ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng tagumpay sa espiritual at personal na paglago dahil ito ay nagpapanatili sa atin na naka-align sa Kanyang kalooban. Ang sikreto para sa espiritual na paglago at isang buhay na nabago ay nasa pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Sa paggawa nito tayo ay hinuhubog ng banal na espiritu. Kapag pinapayagan natin ang salita na manahan ng sagana sa ating puso, nagsisimula itong magbunga. At ang mga bunga na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga tao sa ating paligid. Ang patuloy na pagmumuni ay ang susi upang tayo ay lumago sa kabuuan ng espiritu, upang maging mas sensitibo sa Kanyang tinig, mas masunurin sa Kanyang direksyon at mas naka-align sa Kanyang mga plano. Ang pagmumuni kay Diyos sa Kanyang salita at sa Kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Sinasabi sa Efeso 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak na nagdudulot ng kalaswaan, kundi magpuno kayo ng Espiritu. Dito, ang patuloy na pagmumuni sa Espiritu at sa salita ay isang paraan upang mapuno tayo ng Diyos, mapanatiling nakatutok sa Kanya at magkaroon ng karunungan upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kapag ang pagmumuni ay naging isang pang-araw-araw na gawain, ang nangyayari ay nagsisimula tayong magbago mula sa loob palabas. Bawat kaisipan na ating pinapalago, bawat pagmumuni na ating ginagawa sa liwanag ng salita, ay lalapit tayo kay Diyos. Nagsisimulang magtrabaho ang banal na espiritu sa ating isipan, binabago ang ating paraan ng pag-iisip, hinuhubog ang ating emosyon, at binibigyan tayo ng bagong pananaw sa buhay. Ang pagbabago ay tuloy-tuloy sapagkat habang nagmumuni tayo, ang Espiritu ay nagdadala sa atin mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Pinupuri tayo at pinapalakas upang matupad ang misyon na ibinigay niya sa atin. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na mamuhay ng mababaw na buhay, kundi upang maranasan ang kabuuan ng Espiritu
At ito ay posible lamang kapag tayo ay nagpasakop sa patuloy na pagmumuni at sa katahimikan na nagbibigay daan upang magsalita si Diyos. Kapag ginagawa natin ito, natutuklasan natin ang tunay na pagbabago na hindi nagmumula sa pagsusumikap ng ang tao, kundi sa patuloy na pagsuko sa banal na espiritu. Bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa iyo ang isang paanyaya, isang tawag upang maranasan ang pagbabago. Simulan mo ngayon ang pagmumuni sa mga kasulatan at sa presensya ng Diyos. Bigyan siya ng espasyo upang magsalita sa iyong puso. Maglaan ng oras sa panalangin, katahimikan, pag-aaral ng salita, at pag-aalaga ng pagiging malapit sa Espiritu. Ito ang magpapa-empower sa iyo sa mga panahon ng paghihirap, magbibigay sa iyo ng karunungan sa mga desisyon, at magpapalakas sa iyo upang mabuhay sa masaganang buhay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang lumago sa espiritual. Simulan mong hanapin ang kabuuan ng banal na espiritu at ang pagbabago na ipinangako niya. Handa ang espiritu upang gabayan ka, palakasin ka, at gawing isang bagong nilalang. Magmuni, manalangin, hanapin si Diyos ng tapat, at makikita mong magaganap ang pagbabago. Nagsisimula ang pagbabago sa isang desisyon, at ang desisyong ito ay iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Ang oras upang magmuni sa Panginoon ay ngayon. Hanapin ang kabuuan ng banal na espiritu at ang espiritual na tagumpay ay tiyak. May higit pang plano si Diyos para sa iyo. Tinatawag ka niya sa higit pa. Mabuhay sa pagbabago na ito.